Kaugnay nito, inilutang ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang posibilidad na sangkot umano si Senator Laila de Lima sa pagkasawi ni Mayor Rolando Espinosa sa loob ng kanyang detention cell sa Baybay, Leyte. Ayon kay Aguirre, mayroong common denominator sa kaso ng pagkakasawi ni na Espinosa at ng isang pulis sa Cebu na umano'y nagbunyag sa pagkakasangkot ng mga narco-general at drug convict na si Tony Co sa drug trade sa loob ng NBP. Sa katunayan, sinabi ni Aguirre na nangunguna ang pangalan ni De Lima sa affidavit na nilagdaan ni Espinosa bilang protektor umano ng mga drug lords. The search warrant was implemented at 4 o'clock in the morning. Tapos, bakit nagkaroon ng search warrant samantalang yan ay nasa loob ng bilangguan? Usually, ang mga search warrant ay ginagawa lamang sa mga private properties. Kaya dapat talagang imbestigan yan. Kaya in-orderan ko na ang NBI na gumawa ng parallel investigation para malaman natin ang tunay na katotohanan at maiwasan ng whitewash. Hinala ni Aguirre, posibleng pinatay sa Espinosa dahil may tinuturo itong mga opisyal ng gobyerno na sangkot di umano sa ilegal na droga. Pangunahing idinawit daw ni Espinosa sa kanyang affidavit si Senador Laila de Lima. Ang number 1 na enumerated niya si De Lima. So, iisipin mo na although police ang gumawa niyan, CIDT ang gumawa niyan, ay pwede namang talagang nagpapagamit yung mga pulis na yan para patahimikin yung pwedeng mag-squill sa kanila. Agad namang umalma si De Lima sa pahiwatig na posibleng may kinalaman siya sa pagpaslang kay Espinosa. Sabi ng senadora, isa na naman itong imbensyon mula sa anyay Factory of Lies nila Aguirre. Nasa 226 na personalidad ang dawit o kabilang sa affidavit na nilagdaan ng napatay na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na nakikinabang umano sa ilegal na operasyon ng droga ng kanyang anak na si Kerwin. Ayon kay Albuera Leyte Chief of Police Chief Inspector Jove Espinido, kabilang niya sa mga nasa listahan ay mga opisyal ng gobyerno, mga miyembro ng militar, pulisya at maging tauhan ng judiciary. Siya pa mismo anya ang nagkumbinsi sa alkalde na mag-execute ng affidavit at kilalanin ang mga personalidad na nagbibigay proteksyon sa illegal drug operation ng kanyang anak na si Kerwin. Ayon naman kay Secretary Vitaliano Aguirre, merong common denominator sa mga kaso ng pagkasawi nila Espinosa ng isang pulis sa Cebu na umano'y nagsiwalat ng pagkakasangkot ng mga narco-generals at ng drug convict na si Tony Co sa loob ng New Bilibid Prison. Ito anya ay si Senador Laila de Lima na kabilang rin sa mga idinawit ni Espinosa sa listahang kanyang isinawalat na umano'y sangkot sa kalakalan ng ilegal na droga. Iginiit ni Secretary Aguirre na si De Lima mismo ang nangunguna sa affidavit na inilabas ni Espinosa bilang protektor ng mga drug lords. Ipinag-utos na ng Department of Justice ang parallel investigation matapos ang pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa sa loob ng kanyang selda sa Baybay City Jail kahapon. Maging ang pambansang pulisya, naglunsad din ang investigasyon hinggil dito. Pagtitiyak naman ng PNP, magiging patas ang kanilang investigasyon. Paliwanag naman ni Communications Secretary Martin Andanar, bago ang anumang espekulasyon o komento ay hintayin na muna ang kompletong resulta sa investigasyon ng mga otoridad. Si Julius de Samburon sa detalye. Matapos ang pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa nitong Sabado sa loob ng kanyang selda sa Leyte Sub-Provincial Jail sa Baybay City, nag-utos ang Department of Justice ng parallel investigation hinggil dito. National Bureau of Investigation ang gumagawa ng parallel investigation sa nasabing krimen. Paliwanag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, maraming anggulo ang dapat tutukan sa kasong ito. Dagdag pa ni Secretary Aguirre, maraming suspicious circumstances sa krimen, kaya't ang importante ay malaman kung ano talaga ang totoo at sanhi ng pagkamatay ni Espinosa. Bukod sa DOJ, agad ding ipinag-utos ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang isang impartial independent investigation. Inatasan ni General de la Rosa ang Regional Internal Affairs Service ng Police Regional Office 8 na mag-imbestiga sa insidente. Siniguro naman ng PNP Chief na magiging patas ang kanilang investigasyon at walang magaganap na whitewash.
Kabilang sa iimbestigahan ng Region 8 IAS ang CIDG Northern Leyte Team. Nagpadala na rin ang CIDG ng 3 nitong miyembro patungong Leyte para mag-imbestiga. Ayon naman kay Communications Secretary Martin Andanar, bago ang anumang espekulasyon o komento ay hintayin na muna ang kumpletong resulta sa investigasyon. Hindi pa kami nagkakausap ng Pangulo tungkol dito sa kaso ni Rolando Espinosa. Pero alam naman natin na ang Justice Secretary ay alter ego ng ating Pangulo. Ganun din po si General Bato de la Rosa. Kaya kung ano man ang mga hakbang na ginagawa ngayon ni Secretary Vitaguere, PNP Chief Bato de la Rosa, ito po ay naaayon sa kanilang tungkulin bilang alter ego ng ating Pangulo. Palaisipan din daw sa Malacanang ang nangyaring pagpatay kay Espinosa sa loob ng piitan. Personally, ako I'm puzzled because alam natin na si Mayor Espinosa ay malaking tulong ito sa ating gobyerno sa paggalugat at sa paghanap ng involved sa illegal drugs. Kumbaga, Mayor Espinosa is an asset to the government's investigation, mga may sangkot sa pagbibenta ng illegal na droga, lalong-lalo na the upper echelons of the drug ring. Kaya ako, I'm proud, and at the same time, I am also sad that this happened kasi nga malaki sana ang may tutulong ni Mayor Espinosa sa investigasyon ng ating gobyerno para ma-pin down kung sino-sino yung mga involved sa illegal drugs, lalong-lalo na yung mga taong gobyerno na di umano'y may kinalaman sa paglago ng shabu sa bansa natin. Kaya para sa akin ay malaking kawalan po sa gobyerno na namatay si Mayor Espinosa. Hindi naman daw naniniwala ang pamilya ni Espinosa na nakapagpuslit ito ng armas sa kanyang selda. Pahayag naman ni Attorney Lani Villarino, abogado ng mga Espinosa, hindi pa din matanggap ng pamilya ang pagkamatay ng alkalde kaya't pinag-aaralan nilang hilingin ang isang independent investigation sa insidente. Magugunitang nitong Oktubre nang isilbi ang mga warrant of arrest para sa kasong illegal drugs at illegal possession of firearms laban kay Mayor Espinosa. Agosto naman ang makumpiska ang mahigit 11 kilo ng shabu at matataas na kalibre ng baril sa bahay ng alkalde. Samantala, nananatili namang hawak ng mga otoridad sa United Arab Emirates ang anak ng alkalde na si Kerwin. Hindi pa ito makauwi sa bansa dahil daw sinusuri pa ng UAE kung may nilabag itong immigration laws, lalo sa panahong nananatili siya sa Abu Dhabi. Oras na makauwi ito sa bansa, inaasahan daw madedeteni ito sa Baybay City, batay na rin sa kautusan ng korte. Sinimulan na ng Philippine National Police ang investigasyon sa insidente sa Leyte Provincial Jail kung saan nasawi ang suspected drug lord na si Albuera Mayor Rolando Espinosa kasama si Raul Yap. Kabilang sa investigasyon ang ilang opisyal ng pulisya na umano'y ikinanta ni Espinosa. May report si Lala Babilonia via phone patch. Iniimbestigahan na ng PNP ang pagkakasangkot ng ilang opisyal ng CIDG sa pangunguna ni Inspector Leo Laraga na nagsagawa ng search operation sa selda ni Albuera Mayor at suspected drug lord Rolando Espinosa. Kabilang ang isang preso na si Raul Yap. Naganap ang insidente kung saan parehong nasawi sina Espinosa at Yap sa latest sub-provincial jail. Ayon sa officer in charge ng PNP na si Police Deputy Director General Francisco Uyami Jr., bagamat pag-aari ng gobyerno ang bilangguan, wala naman umano sa batas na hindi maaari magsilbi ng search warrant doon. Na-recover kina Espinosa at Yap ang mga sachet ng shabu, marijuana, drug paraphernalia at ilang baril. Dagdag pa ni Uyami, may mga nakuha silang ulat na maaring ng laban sina Espinosa bago ito tuluyang mapatay. Gayunpaman, kasalukuyan pa itong iniimbestigahan ng otoridad at masyado pa umanong maaga para kumpirmahin ito. Mayroon umanong ikinantang ilang opisyal si Espinosa ayon kay Uyami sa mga otoridad kung saan sangkot ang 13 CIDG personnel at 8 opisyal sa Regional Maritime Unit. Kung konektado ba ito sa pagkakapatay kina Espinosa, yun pa rin ang inaalam ng mga pulis. Kabilang na rin ito sa iniimbestigahan ng mga pulis, Audrey. Samantala, wala pa nakukuha reaksyon ng pulisya kay Kerwin Espinosa, anak ni Rolando Espinosa, na nasa kustodiya ngayon ng Abu Dhabi Police. Audrey?
Maraming salamat, Lala Babilonia. Kaugnay nito, inilutang ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang posibilidad na sangkot umano si Senator Laila De Lima sa pagkasawi ni Mayor Rolando Espinosa sa loob ng kanyang detention cell sa Baybay, Leyte. Ayon kay Aguirre, mayroong common denominator sa kaso ng pagkakasawi ni na Espinosa at ng isang pulis sa Cebu na umano'y nagbunyag sa pagkakasangkot ng mga narco-general at drug convict na si Tony Co sa drug trade sa loob ng NBP. Sa katunayan, sinabi ni Aguirre na nangunguna ang pangalan ni De Lima sa affidavit na nilagdaan ni Espinosa bilang protektor umano ng mga drug lords. The search warrant was implemented at 4 o'clock in the morning. Tapos, bakit nagkaroon ng search warrant samantalang yan ay nasa loob ng bilangguan? Usually, ang mga search warrant ay ginagawa lamang sa mga private properties. Kaya dapat talagang imbestigan yan. Kaya in-orderan ko na ang NBI na gumawa ng parallel investigation para malaman natin ang tunay na katotohanan at maiwasan ng whitewash. Hinala ni Aguirre, posibleng pinatay sa Espinosa dahil may tinuturo itong mga opisyal ng gobyerno na sangkot di umano sa ilegal na droga. Pangunahing idinawit daw ni Espinosa sa kanyang affidavit si Senador Laila De Lima. Ang number one na enumerated niya si De Lima. So, iisipin mo na although police ang gumawa niyan, CIDG ang gumawa niyan, ay pwede namang talagang nagpapagamit yung mga police na yan para patahimikin yung pwedeng mag-squill sa kanila. Agad namang umalma si De Lima sa pahiwatig na posibleng may kinalaman siya sa pagpaslang kay Espinosa. Sabi ng senadora, isa na naman itong imbensyon mula sa anyay Factory of Lies nila Aguirre. Nasa 226 na personalidad ang dawit o kabilang sa affidavit na nilagdaan ng napatay na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na nakikinabang umano sa ilegal na operasyon ng droga ng kanyang anak na si Kerwin. Ayon kay Albuera Leyte Chief of Police Chief Inspector Jove Espinido, kabilang niya sa mga nasa listahan ay mga opisyal ng gobyerno, mga miyembro ng militar, pulisya at maging tauhan ng judiciary. Siya pa mismo anya ang nagkumbinsi sa alkalde na mag-execute ng affidavit at kilalanin ang mga personalidad na nagbibigay proteksyon sa illegal drug operation ng kanyang anak na si Kerwin. Ayon naman kay Secretary Vitaliano Aguirre, merong common denominator sa mga kaso ng pagkasawi nila Espinosa ng isang pulis sa Cebu na umano'y nagsiwalat ng pagkakasangkot ng mga narco-generals at ng drug convict na si Tony Co sa loob ng New Bilibid Prison. Ito anya ay si Senador Laila De Lima na kabilang rin sa mga idinawit ni Espinosa sa listahang kanyang isinawalat na umano'y sangkot sa kalakalan ng ilegal na droga. Iginiit ni Secretary Aguirre na si De Lima mismo ang nangunguna sa affidavit na inilabas ni Espinosa bilang protektor ng mga drug lords. Ipinag-utos na ng Department of Justice ang parallel investigation matapos ang pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa sa loob ng kanyang selda sa Baybay City Jail kahapon. Maging ang pambansang pulisya, naglunsad din ang investigasyon hinggil dito. Pagtitiyak naman ng PNP, magiging patas ang kanilang investigasyon. Paliwanag naman ni Communications Secretary Martin Andanar, bago ang anumang espekulasyon o komento ay hintayin na muna ang kompletong resulta sa investigasyon ng mga otoridad. Si Julius Disamburo